Meron ka bang napapansin sa larawang ito? Kilala mo ba kung sino ito? Malamang sa malamang ay hindi, pero siya, alam kong kilalang kilala mo. Well, ano nga ba ang meron sa larawang ito at ano ang kaugnayan ni Senator Risa Hontiveros sa matandang babae na ito? Dahil sa napakainit na bangayan ngayon sa pagitan ni Vice President Inday Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros, ay mabilisang survey muna tayo mga kababayan upang mapulsuhan natin ang boses ng mga Pilipino. Sa panig kay Vice President Inday Sara ay pakilike naman ang video na ito at ang panig naman kay Senator Risa Hontiveros ay pakidislike ang video na ito at mag-iwan ng comment kung bakit. Bago natin talakayin ang larawang ito ay kilalanin muna natin ang isang Risa Hontiveros. Ana Teresia Navarro Hontiveros Barakel, o mas kilala bilang Risa Hontiveros, ay sa musmus na edad na 14 ay unang nakilala sa pagtugis ng aktivista bilang isang organizer sa kanyang high school sa kampanya laban sa Bataan Nuclear Power Plant na proyekto ng dating Pangulo Marcos Sr. Ibig sabihin, noon pa man ay anti-Marcos na siya. Isipin mo kabayan, sa edad na 14 ay aktivista na pala siya. Unang pumasok sa politika si Hontiveros bilang ikatlong nominado ng Akbayan Party List noong 2004 national election. Kaya naman pala sa larawang ito na ating ipinakita ay kasama niya si Eta Rosales, ang dating chairman ng Commission on Human Rights na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa ilalim ng Akbayan Party List. Sino nga ba si Rosales? Siya lang naman ang founder ng ACT's Teacher Party List, ang party list na pinamumunuan ngayon ni Franz Castro. Siya ang nagpasimula ng isang class action suit sa Hawaii District Court na nagresulta ng nag-iisang paghatol sa dating Pangulo si Ferdinand E. Marcos. Nakikita mo na ba ang koneksyon kabayan? Iisa ang nakikita ko. Pareho sila ni Risa Hontiveros na anti-Marcos. Kaya naman noong October 2016, si Hontiveros kasama ang daang-daang progresibong grupo ay nagprotesta sa biglaang paglibing sa yumaong dating Pangulo na si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya naman napapaisip ang napakaraming Pilipino ngayon, bakit sige ang atake ni Hontiveros sa confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte na galing naman sa opisina ng Pangulong Bongbong Marcos? Nakikita kaya niya na ito ay isang pagkakataon para pabagsakin din ang Pangulo at sa wakas ay makamit na niya ang kanyang pangarap na tuluyang durugin ang mga Marcos na nag-umpisa noong 14 anyos pa lang siya. Sa tingin mo kabayan, kaya ba ng isang Risa Hontiveros na pabagsakin ang isang Marcos? Akala mo naman talaga sobrang linis at sobrang walang bahid ng katiwalian itong si Risa. Akala mo talaga siya ang best example of transparency and, di ba, kumbaga walang korakot. Ay nako, di kayo sure. Dinampot ng mga pulis ni Akbayan Party List Representative Risa Hontiveros Barakel matapos magkagirian sa isang rally sa Welcome Rotonda. Nadagdag sa liderato ng PhilHealth ang dating Akbayan Party List Representative na si Risa Hontiveros. Kilalang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino si Hontiveros. Natalo siya sa pagkasenador noong eleksyon 2013. Makaraang maluklok bilang director ng healthcare provider sector ng PhilHealth. Kabi-kabila ang naglabasang print at TV ads ng ahensya kung saan bumibida si Hontiveros. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso ang isang TV ad na ume-ere ng 30 segundo. Ang tanong, sino kaya ang nagbayad sa print at TV ads na ito? Including the ballooning negative level net operating income of PhilHealth from 5 billion pesos in 2013 to 10.5 billion in 2017.
Palakpakan, di ba? Queen of Transparency, no? Ang linis. Di ba? Diyos mio. Tapos babanggain mo si VP Inday Sara. Excuse me, bigyan mo kami, di ba? Bigyan mo kami ng any issue, di ba? Or any katiwali ang ginawa ni VP Inday Sara. Aber, di ba? Aber. Sa ilang dekadang nagserbisyo at naging public servant, si Inday Sara, sige nga, anong anomalya ang ginawa niya para ganyan na lang kayo magduda? Para ganyan na lang kayo bumatikos? Di ba? Talagang tama yung kasabihan na minsan kung sino pa, di ba, ang nagsasaboy ng putik, siya patong marumi. Di ba? Akala mo talaga grabe kalinis itong si Risa. Diyos ko, alam ka na namin, Risa, di ba? Kaya nga, ayaw na ng mga tao sa mga dilawan kasi dinadramatize nyo. Kumbaga, kung may gusto kayong siraing tao, dinadaan nyo sa ngaw-ngaw, dinadaan nyo sa salita. Pero hindi nyo naman mapatunayan. Di ba? And mali ka lang talaga ng binangga. Ang binangga mo si Inday Sara na pinakamataas, di ba, ang percentage ng trust rating sa lahat ng public official. Isali ka na, Risa. Di ba? Kaya gets namin bakit ka gigil. Di ba? Gets namin bakit, di ba, you are trying to, di ba, manipulate all the Filipinos, no, na masama si VP Inday, di ba, na may anomalyang ginawa si VP Inday. Palagi mo pa sinasabi na hindi makapag-explain si Inday Sara kung saan gagamitin, hindi makapagpaliwanag. Ha? No, well, in fact, kami nga na nakikinig sa, di ba, kumbaga budget hearing, di ba, na-explain naman doon ni VP Inday Sara. Hindi mo lang talaga tanggap. Di ba? Hindi mo lang talaga tanggap na ayaw, di ba, ayaw i-reveal lahat ni VP Inday Sara sa harap nyo. Malay kasi natin, baka kayo ang kalaban, di ba? May pagka-traidor baya kayo? Seriously? Di ba? Seriously talaga? Si Inday Sara pa talaga ang sinisiraan nyo? Si Inday Sara pa talaga, di ba, ang ginagawan nyo ng issue? Si Inday Sara, di ba, na pagtungtong niya sa pwesto, nagpagawa agad ng mga satellite offices nationwide. Di ba? Office of the Vice President, satellites and offices para madaling malapitan ng mga tao. Di ba? Ang OVP.